Katatapos lang, SSS membership at caravan ginanap kahapon. Sino-sino ba ang target ng SSS at ano-ano ang mga benepisyo na makukuha? Yan ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Sana po kayong dako sa mundo. Katatapos lamang po, actually kahapon lang ito mga ka-vlogs, ang ginanap na SSS membership caravan in Metro Manila. Sino-sino nga ba ang sakop ng caravan na ito? At syempre, ano-ano ang mga benepisyo na pwede nilang ma-enjoy? Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka man nakasubscribe, inaanyayahan muna kitang i-click yung ating subscribe button na nasa baba. At huwag nyo na rin kaligtaan i-turn on yung notification bell. Ilagay niyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, mabalik tayo dito sa SSS membership caravan na ginanap po kahapon, July 21. In NCR po ito, mga ka-vlogs, no? Or the National Capital Region. Particulars po, no? Sa mga SM Malls and Robinson Malls, mga ka-vlogs. At ito nga ay para sa ating mga kasambahay at mga household employers. Kaya po tinatawag siya na SSS Membership Caravan for kasambahays and employers or household employers, mga ka-vlogs. So, ang layunin po nito ay mapabilang, mapamiyembro ang lahat ng mga kasambahay natin, no? Mga katulong natin, ano pa bang term, mga housemaid natin or houseboy. Ayan, mga kabilang po yan sila sa kasambahay na tinatawag natin, mapalalaki man yan or mapababae, mga ka-vlogs, ay yun po yung tinatawag natin na kasambahay. At ito nga po ay required ng batas na dapat lahat ng mga employers ay kung meron man kayong kasambahay ay dapat miyembro ng SSS. Hinuhulugan dapat ng mga employers, household employers, yung kanilang mga kasambahay, no? Sa kanilang monthly contribution, of course, para maging miyembro din po sila. So, karapatan po ng mga kasambahay na maging miyembro din po dito sa SSS or Social Security System. Gaya lang po, no? Walang pinagkaiba sa mga employed, no? Yung mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, nagtatrabaho sa mga opisina, no? Walang kaibahan kasi nga po meron silang employer, which is the household employers, mga ka-vlog. So, nararapat lamang po na sila ay mapamiyembro, magkaroon ng buwanang hulog sa SSS. And pareho lang po sa regular SSS members, sila din po ay benepisyo sa mga itinakdang benepisyo sa pagiging miyembro ng SSS, gaya po ng SSS salary loan, no? Kung gusto nilang mag-salary loan, kung sila po ay abot ng 36 months of contributions or equivalent of 3 years ng contribution, pwede kayo mag-salary loan. Para sa mga kababaihan naman, meron tayong tinatawag na maternity benefit kung saan up to 105 days po ang babayaran ng SSS at maaari itong gawing 115 days kung single mother po or single mom yung SSS member. At ngayon po, no, nag-increase na ang maternity benefit ni SSS. Meron din po tayong tinatawag na funeral or death benefit, mga ka-vlogs. Kung sakaling mamatay ang isang SSS member, meron po yan tinatawag na death or funeral benefit. And alam nyo ba, kahit isang hulog nyo lang sa SSS, abay, meron kayong makukuha na funeral or death benefit, mga kabats. Kahit isang hulog lang, kahit noon pa yan, ilang taon na, ilang dekada na ang nakalipas, hindi po yan nawawala, ha? Kasi baka hindi na alam ng ating mga SSS members at hindi nyo pa alam na kahit isang hulog pala, pwedeng makaklaim ng death benefit or funeral benefit. Meron din tayong tinatawag na SSS pension benefit. Ito po yung inaasam
ng lahat ng mga SSS member ay ang mga tutungtong lamang sa 60 years old mga kablags pataas. No? Entitled tayo sa pagkakaroon ng SSS pension, buwan ng pension. And hindi lamang 60 years old pataas, dapat din po nating ma-reach, no, maabot yung 120 months of contribution para qualified tayo na magkaroon ng SSS pension, maka-apply tayo dito mga kablags. Aside from that, no, marami pong mga beneficiaries sa pagiging miyembro sa SSS. No, aside from salary loan, meron tayong tinatawag na SSS calamity loan kung saan kung ang inyong area, ang inyong LGU, ang inyong lugar ay tinamaan ng mga natural disaster calamities gaya po ng flash flooding, pagbaha, lindol, bagyo, yung matinding init o El Nino, mga La Nina, no? Basta i-declare po ng inyong LGU ang state of the calamity, ay pwede kayong mag-apply ng SSS calamity loan. And meron din tayong tinatawag na SSS emergency loan, SSS restructured loan. So, ilan lamang yan sa mga beneficiaries sa pagiging miyembro dito sa Social Security System or SSS. Kaya si SSS po, nais niya talaga na lahat ng mga sektor, mapabilang man sa formal or informal sectors, ay dapat kasali dito sa SSS mga kablags, magiging miyembro. Ito po ay mission ng SSS sa ngayon, 2024. Target po nila na umabot or aabot sa 4 million yung bagong maparehistro, bagong mapamiyembro sa SSS. Well, in fact, this month, July 2024, nangangalahati na ang SSS sa target nila, no? Nasa mahigit 2 million na po ang bagong miyembro, bagong registered dyan kay SSS. At isa nga po itong kasambahay, no, mga kasambahay natin na mga ka-vlogs, ang target po na mapapamiyembro dito sa SSS. Kaya sa lahat po ng ating mga kasambahay dyan, no, mga housemaid, hardinero, mga houseboy, mga house helper natin dyan, alamin nyo po ang inyong karapatan. No? Kung wala pa kayong SSS number, hindi pa kayo miyembro sa SSS, i-approach nyo na. No? Sabihin nyo sa inyong mga employer na gusto nyo kumuha ng SSS number, gusto nyo magpamiyembro. Kasi karapatan nyo yan, nasa batas po yan mga ka-vlogs. At kung sino man ang mga employer na tatanggi na ipamiyembro, magbigay ng hulog sa kanilang mga house helper, mga kasambahay, ay pwede nyo po yung ireklamo sa SSS. Ang SSS na po mismo ang magbibigay ng action, legal action sa mga delinquent, no, mga pasaway na mga employers, household employers, mga ka-vlogs. Kaya shout out po sa ating mga masisipang na mga kasambahay, saan man po kayong dako dito sa bansa natin sa Pilipinas, or mga OFW na mga kasambahay din po natin, no? Mga DH natin dyan, mag-ingat po kayo. So, kung nasaan kayong lugar ngayon, mga kasambahay, ayan, pwede nyo bang i-komento sa comment section na nasa baba kung saan kayo nagtatrabaho, and kung miyembro na po ba kayo sa SSS, hinuhulugan ba ng inyong employer ang inyong monthly contribution para matulungan natin kayo sa inyong sitwasyon kung meron sa inyo dito na hindi pa talaga miyembro. Kung miyembro man, hindi naman hinuhulugan ng ng household employer, di ba? So, para matulungan na din po natin, mapaabot natin sa mga kinauukulan, particular sa SSS. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais na po sumuporta sa aking channel, i-click nyo lamang po yung ating super thanks button na nasa baba, ha? Sa mga gustong maging miyembro, ayan naman po ang ating join button, nasa baba pa rin mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to, kahit paano nabigyan tayo ng update, mga paalala, mahahalagang advisory mula sa Social Security System or SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos
na i-upload ko. Maaari nyo ring like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komenta sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.